Welcome to RNDWay Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Sa loob ng maraming dekada, kilala ang Pilipinas bilang isang bansa na kulang sa heavy firepower. Pero ngayon, nagbabago ang lahat. Mula sa simpleng anti-tank missiles hanggang sa supersonic weapons na kayang tumama mula sa daan-daang kilometro. Isang bagong era ng digmaan ang binubuksan ng Armed Forces of the Philippines. At ang tanong, handa na ba tayo sa missile warfare? Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating channel. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, isang tahimik pero napakalaking pagbabago ang nangyayari sa ating militar. Ang Armed Forces of the Philippines ay unti-unti nang nagiging isang missile-capable force. Hindi lang barko, kundi mga sandatang kayang magdesisyon ng laban sa loob ng ilang segundo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano nag-evolve ang missile capability ng Pilipinas. Simulan natin sa pinaka-foundation ng missile capability, ang TOW. Ang BGM-P2 TOW ay isa sa pinakaunang guided missile systems na ginamit ng AFP. Isang wire-guided anti-tank missile. Ibig sabihin, habang lumilipad ito papunta sa target, kontrolado ito ng operator. Target nito, tanks, armored vehicles, at fortified positions. Hindi ito flashy, pero deadly. Sa kamay ng isang well-trained soldier, kaya nitong wasakin ang isang armored vehicle sa isang precise na strike. Pero may limitasyon ito. Kailangan mong manatiling exposed habang ginagabayan ang missile. At sa modern battlefield, delikado yan. Kaya ang dating lumang BGM-P2 TOW missiles ay lalo pinaganda. At ito ang TOW-ITAS, isang subok na anti-tank guided missile platform na unti-unting nagiging mas mahalaga sa arsenal ng Philippine Army. Ang TOW o Tube-Launched Optically Tracked Wireless Guided Missile ay nananatiling isa sa pinakamalawak na ginagamit na anti-tank system sa buong mundo. Unang natanggap ng AFP ang kanilang TOW-ITAS systems noong huling bahagi ng 2020 bilang bahagi ng humigit kumulang $18 milyong na weapons package. Nakasama rin ang MK-82 General Purpose Bombs at nasa 100 units ng TOW-2A missiles. Ang isang missile system ay magiging epektibo lamang kung kaya itong ma-deploy, ma-maintain at masuportahan sa totoong kondisyon ng labanan. Dito pumapansin ang TOW-ITAS system. Sa effective range na humigit kumulang 3 hanggang 4 na kilometro, nagbibigay ito sa infantry ng kakayahang pabagsakin ang mga armored threats bago pa man makalapit ang mga ito. Ngunit lampas sa firepower, may isa pa itong mahalagang kakayahan, ang situational awareness. Ang integrated targeting system nito ay may kasamang laser rangefinder na kayang mag-detect at mag-scan ng target hanggang 10 kilometro ang layo. Dahil dito, ang TOW-ITAS ay hindi na lamang isang sandata. Isa na rin itong surveillance at target acquisition asset. Kaya nitong tukuyin ang mga banta, gabayan ang operasyon, at palakasin ang battlefield intelligence. Sa konteksto ng archipelagic defense strategy ng Pilipinas, napakahalaga ng ganitong dual role capability. Ang AFP, lalo na ang Philippine Army at Marines, ay may existing TOW missile units at may ongoing upgrades/replenishment/support equipment improvements. Ibig sabihin, hindi bagong bili lang, kundi pinapalakas at ina-upgrade ang capability. Madalas ginagamit ang TOW sa joint exercises, for example, balikatan, training kasama US forces. Ang resulta, nagkakaroon tayo ng mas advanced na tactics at mas coordinated na operations. Hindi pa ito ang pinaka-advanced system ngayon,
Sa katunayan, ang AFP ay nag-i-explore ng mas modern systems tulad ng Javelin at Spike missiles na kasalukuyang ginagamit ngayon sa iilan nating mga barko at patrol vessels. Ibig sabihin, ang TOW ay transitional capability, bridge habang papunta sa mas advanced missiles. Ang TOW missile ay hindi lang basta sandata. Ito ang simula ng bagong doktrina ng AFP mula sa pakikipaglaban sa bundok patungo sa high-tech na digmaan laban sa modernong kalaban. Habang nagbabago ang warfare, kailangan ding mag-evolve ang sandata. Dito pumapasok ang mas advanced systems tulad ng FG, M148 Javelin at Spike missile. Ang mga missile na ito ay fire and forget, hindi mo na kailangang gabayan. Top attack capability, tinatamaan ang pinakamahina na bahagi ng tank. Smart targeting systems, ibig sabihin, mas safe ang operator at mas lethal ang attack. Ito ang direksyon na tinatahak ng AFP ngayon mula manual guidance papunta sa smart warfare. Pero kung may isang sistema na tunay na nagpabago ng laro, ito ay ang BrahMos missile. Isang supersonic cruise missile na kayang umabot ng speed Mach 2.830.0, range humigit kumulang 200 at 70 kilometro, precision strike capability. At ang pinaka-importante, kaya nitong targetin ang mga barko sa dagat. Ibig sabihin, kahit hindi ka lumapit at kaya mong tumama, ito ang tinatawag na Anti-Access/Area Denial, A2/AD. Isang sistema na kayang pigilan ang kalaban na lumapit sa teritoryo mo. Sa simpleng salita, isang babala sa kahit sinong magtatangkang manghimasok. Kaya nga galit ang China noong malaman nila na bumili ang Pilipinas ng BrahMos missile dahil alam nila na may capability ito na pumuksa barko nila sa karagatan. Sa kombinasyon ng TOW missiles, ground defense, advanced ATGMs tulad ng Javelin at Spike, at long-range strike tulad ng BrahMos, nabubuo ang isang bagong anyo ng depensa ng Pilipinas. Hindi na tayo umaasa lang sa presensya, kundi sa kakayahang tumama mula sa malayo. Ito ang modern warfare, hindi paramihan ng sundalo, kundi paramihan ng precision at technology. Sa bawat missile na idinadagdag sa arsenal ng AFP, unti-unting nagbabago ang balanse ng kapangyarihan. Mula sa pagiging underdog, patungo sa pagiging isang bansang may kakayahang lumaban, hindi lang sa lupa, kundi sa dagat at sa himpapawid. At sa bagong larangan ng digmaan, isang bagay ang malinaw, ang Pilipinas, hindi na basta-basta. Kung gusto mo ng ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated at una sa balita. Dahil dito sa channel na to, binabantayan natin ang lakas ng Pilipinas. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters, old at new subscribers, at silent viewers sa inyong patuloy na panunood at suporta. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.